Kasaysayan ng Sodom at Gomorrah. Noong unang panahon, sa panahon ni Abraham, may dalawang lungsod na kilala sa kasaganaan at karangyaan, ang Sodom at Gomorrah. Ang mga ito ay matatagpuan sa kapatagan ng Jordan, isang lupaing sagana sa tubig at ani, halos kasing yaman ng Eden sa paningin ng mga tao. Sa labas, tila ito'y isang lugar ng kasaganaan at kaginhawaan, ngunit sa loob ng mga lungsod na iyon ay nananahan ang matinding kasamaan, kahalayan, at kawalang katarungan. Araw at gabi, naroon ang mga gawaing labag sa kalooban ng Diyos. Wala nang iginagalang, wala nang takot sa may kapal. Ang mga tao'y nabuhay sa kapritsyo, sa kasakiman, at sa makamundong pagnanasa. Ang kanilang puso'y naging bato, at ang kabutihan ay unti-unting naglaho. Nang marinig ng Diyos ang daing ng mga inaapi at ang kasamaan ng mga lungsod na ito, nagpasya siyang bumaba upang siyasatin ang kanilang ginagawa. Sa pagkakataong iyon, nagpakita ang Diyos kay Abraham sa anyo ng 3 bisita, ang Panginoon at 2 anghel. Pinaglingkuran sila ni Abraham ng may paggalang, at doon sinabi ng Diyos ang kanyang layunin, sisirain niya ang Sodom at Gomorrah dahil sa tindi ng kasalanan ng mga tao roon. Ngunit dahil naroon ang kanyang pamangkin na si Lot, nakiusap si Abraham sa Diyos. Aniya, Panginoon, lilipulin mo ba ang matuwid kasama ng masama? Kung sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin mo pa rin ba ito? Sumagot ang Diyos, kung may 50 matuwid, hindi ko wawasakin ang lungsod. Patuloy na nakiusap si Abraham hanggang bumaba sa 10, at sa bawat pagkakataon, ipinangako ng Diyos na kung may 10 matuwid, hindi niya ipapahamak ang lugar. Ngunit sa huli, walang ni 10 matuwid na natagpuan. Kaya pinadala ng Diyos ang 2 anghel upang dalawin si Lot sa Sodom. Nang dumating sila, magalang na tinanggap ni Lot ang mga ito sa kanyang tahanan at pinakain. Ngunit nang mabalitaan ng mga kalalakihan ng lungsod na may mga bisita si Lot, nagtipon sila sa harap ng kanyang bahay at sumigaw, ilabas mo ang mga lalaking iyan upang makilala namin sila, isang pahiwatig ng kanilang intensyong maalay. Lumabas si Lot at nagsumamo, huwag ninyong gawin ang ganitong kasamaan. Ngunit hindi sila nakinig. Tuluyang binulag ng mga anghel ang mga kalalakihan upang hindi nila makita ang pintuan, at sinabi nila kay Lot, dalhin mo ang iyong asawa, mga anak, at lahat ng sa iyo, sapagkat wawasakin na namin ang lungsod na ito. Kinabukasan, habang sumisikat pa lamang ang araw, nagmamadaling pinaalis ng mga anghel si Lot at ang kanyang pamilya. Tumakas kayo, huwag kayong lumingon, at huwag manatili sa kapatagan. Umakyat kayo sa bundok upang hindi kayo mapahamak. Ngunit habang tumatakas sila, ang asawa ni Lot ay lumingon sa likod, marahil sa pag-aalala sa iniwan niyang tahanan, at sa isang iglap, naging haliging asin siya. At doon, sa sandaling iyon, ibinuhos ng Diyos ang apoy at asupre mula sa langit. Ang mga matatayog na gusali, ang mayayamang tahanan, at ang kabukiran ay nasunog at naabo. Wala ni isa mang nakaligtas. Ang dating saganang kapatagan ay naging tigang na lupa, patunay ng matinding puot ng Diyos laban sa kasamaan. Mula sa malayo, si Abraham ay tumingin sa kapatagan, at nakita niya ang usok na umaakyat sa himpapawid, gaya ng usok ng malaking pugon. Doon niya napagtanto na tinupad ng Diyos ang kanyang hatol, ngunit pinanatili niya ang kanyang pangako, iniligtas niya si Lot, ang matuwid sa gitna ng kasamaan. Ang kasaysayan ng Sodom at Gomorrah ay paalala sa bawat panahon na ang kasamaan ay may hangganan sa harap ng Diyos. Hindi siya bulag sa mga gawain ng tao, ngunit sa kanyang katarungan, may kasamang habag, sapagkat bago niya ipataw ang parusa, palagi siyang nagbibigay ng babala, pagkakataon, at daan ng kaligtasan. Ang kwento ring ito ay nagtuturo na ang pagsunod ay buhay, at ang pagtalikod sa utos ng Diyos ay kapahamakan. Tulad ng asawa ni Lot, marami ang napapahamak sa paglingon sa nakaraan, sa dating buhay ng kasalanan, sa mga bagay na iniwan na dapat ay tinuldukan na. At higit sa lahat, ipinapaalala ng kwentong ito na ang Diyos ay makatarungan, ngunit siya rin ay mahabagin sa mga matuwid na patuloy na nananampalataya at sumusunod. When the weight gets heavy,